Mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid sa Majuro Christian Church. Kamusta po kayong lahat dyan? Ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang ating pong talakayan hinggil po sa aklat ni Apostol Mateo. Nandito na po tayo sa chapter 10. Kung natatandaan po ninyo, ang ating tinatalakay dito ay ang mga alagad ng Panginoon. At sa unang mga talata na nakita natin ay tinalakay natin sa talatang 1 hanggang 15 ay ang mga tagubilin para sa mga nakaraang apostol, no? For the past apostles. And then last Sunday ay binigyang pansin naman po natin ang tagubilin, no, sa para naman po sa mga inaharap na mga disipulo ng ating Panginoon. So may kinalaman po sa mga inaharap na alagad ng ating Panginoon sa verse 16 to 23 kung iyon po ay inyong natatandaan. Ngayon naman po ay August 4, no, year 24, at tayo naman po ay tutunghay sa Mateo G sa talata pong 24 hanggang 33. So dapat po ito ay tatapusin na natin hanggang 42 ng talata po dito sa chapter 10. So hinati ko po siya. So dito muna po tayo sa talatang 24 hanggang 33, at ito naman po ay may kinalaman sa tagubilin ng Panginoon sa mga kasalukuyang mga alagad, ano, for the present disciples ng Panginoon. At ito po ang ating pag-aaralan po ngayon. Sino-sino sila, ano ang mga tagubilin ng ating Panginoon, at katotohanan hinggil po sa mga sugo ng ating Panginoon. Tayo muna po ay humingi ng panalangin sa ating Panginoon. Humingi tayo ng gabay para sa Kanya. O Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na kami po ay sama-sama makapag-aral ng inyong mga salita upang ipagpatuloy po ang Matthew chapter 10 hinggil po sa pagiging isang tapat na sugo ng aming Panginoon Kristo upang ipahayag, ipakilala ang aming Panginoon Kristo. Kayo po ang tumulong sa amin sa tulong po ng karunungan ng Diyos Espiritu Santo na nanasa sa aming mga puso. Kayo ang patuloy naming makilala at kayo po ang patuloy na mabigyan namin ng kaluwalhatian. Ipakita niyo po sa amin, buksan ang mata ng aming puso na makita ang mga katotohanan na nais po ninyo ipakita sa amin sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, salamat po sa pagkabasa ng mga talata po. Gaya ng binasa natin kanina sa chapter 10 ng Matthew, verse 24 hanggang 33. So ituloy na lamang po ninyo yon sa inyong bahay hanggang 42 sa katapusan ng chapter 10 ng aklat ng Mateo. Okay? Bagamat ang mga katotohanan sa bahaging ito ay tumutukoy sa mga lingkod ng Diyos sa anumang panahon ng kasaysayan ng Biblia. Okay? Sa lahat ng panahon. Nakita natin ang karanasan ng mga apostol ng Panginoon nung nandito siya. Nakita natin ang mga lingkod ng Panginoon sa hinaharap. And then, papasok tayo sa present disciples. At wala pong iba kundi ito ay ang mga masasabi natin kasalukuyang mga alagad ng Panginoon tulad natin ngayon na nabubuhay ngayon sa panahon ng iglesia ng ating Panginoon Kristo na kanyang mga sugo, ang ambasador ng Panginoon upang ipakilala natin ang ating Panginoon Kristo sa lahat ng mga tao. Okay? Tila may espesyal na kahalagahan ng mga ito para sa iglesia ngayon. So, ang diin ay nakita natin sa verse 26, 28, and verse 31. Na ang sabi rito, huwag kang matakot. Pinaulit-ulit na nakita natin sa verse 26, 28 to 31 na pinahayagan ni Apostol Mateo na ang kanyang mga lingkod, na ang kanyang mga alagad, tagasunod ng ating Panginoon Kristo ay huwag matakot. At ang partikular na takot na itinatalakay dito ng ating Panginoon na ipinapaliwanag niya sa verse 32 and 33. Ulitin natin yung Matthew chapter 10, 32 and 33. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin
sa harap ng mga tao, ay kilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat sino man sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. So ang takot na ipinapakita rito ay ang takot na ipinahayag si Kristo ng hayagan, no, sa harap ng mga tao. So ang Diyos ay walang lihim na paglilingkod. Wala pong mga tinatawag na secret ministry ang ating Panginoon. Ang pampublikong pagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo ay isang katibayan ng katunayan ng ating kaligtasan. Maliwanag po yan sa Roma 10:9 at 10. No? Roma 10:9 at 10. Sapagkat kung ipinahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. So yung ating pagbabahagi, no? Yung pagnanais nating ibahagi, ipakilala ang ating Panginoon Kristo sa ibang mga tao, ay ito pala katunayan na tayo ay mga tagasunod ng Panginoon. Tayo po ay isa sa tumanggap na ng pangako ng kaligtasan ng Panginoon Kristo sa mga nanampalataya sa Kanya. Kaya may pagnanais tayong ito ay ipahayag, sapagkat ito ay katunayan na tayo ay magpapahayag. No? Katunayan na tinanggap na natin ito sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon, sarili natin tagapagligtas, na siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. Sa Kanya natin naranasan ang pagpapatawad ng kasalanan, sa Kanya natin naranasan ang pagbabago ng ating puso at ang pagbabago ng ating buhay. Kaya may pagnanais tayo mula sa ating mga puso na ipahayag siya sa mga tao. Okay? At ito ay imposibleng itago natin, ipagkait natin, sapagkat dito ipinakita ang katunayan na tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoon. Maraming mga dahilan na ipinapakita kung bakit hindi tayo dapat matakot sa hayagang pagpapahayag tungkol sa ating Panginoon. Okay? May mga dahilan, at suriin natin ang mga kadahilanan ito na matatagpuan natin sa ating pinag-aaralan. Okay? Unang-una, verse 24 and 25. Okay? Matthew 10:24, Matthew 10:24 and 25. Unang kadahilanan, no, kung bakit hindi tayo dapat matakot na hayagang ipahayag natin ang Panginoon Kristo, no? Kaya sa pamagitan nito suriin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Matthew 10:24 and 25. Hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, ni hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro, at sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung pinanganlan nilang Beelzebub ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya ang mga kasambahay niya? So, number one na kadahilanan kung bakit hindi tayo dapat matakot na ipahayag natin ang ating Panginoon Kristo ng hayagan sa iba, ay una na makikita natin dito na may pagdurusa talagang maranasan, no? At dapat nating asahan ito. Okay? Suffering is to be expected. Inaasahan na natin yan. No? May mararanasan tayong pag-uusig, meron tayong maranasan ng mga sasalungat sa atin. No? Bakit? Ang gaya ng sinabi ng salita ng Panginoon. Inusig, no, ng mga tao si Kristo nung siya ay naglilingkod sa lupa. Nakita naman natin na napakaraming umaangal sa Kanya, maraming laban sa Kanya habang siya nagmiministeryo dito sa lupa. Kaya bakit tayo mag-e-expect pa ng iba na hindi natin mararanasan yon? Tayo ay Kanyang mga disipulo, at ang mga disipulo ay hindi hihigit kumbaga sa kalagayan o ranggo ng ating Panginoon bilang Panginoon natin siya at dakilang guro,
ay bilang tagasunod niya, malinaw na hindi tayo higit sa ating guro o sa ating Panginoon. At sukat na tayo ay maging katulad ng ating guro o ng ating Panginoon na sinusundan o kapantay ng ating Panginoon. Walang naghahangad na hihigit pa tayo sa Kanya. Hindi pinapakita ng salita ng Diyos. Kung sinabihan siya na Beelzebub, alam natin ng Beelzebub nung siya ay naglilingkod, nagpapagaling, may karamdaman. Ang ibig sabihin noon ay Panginoon ng karumihan, no? Pinuno ng karumihan, kaya sinabi, no, nga may kinalaman sa kay Satanas, no? At iniisip nila, sinasabi nila na ang kapangyarihan na meron ng ating Panginoon sa kanyang paglilingkod ay sa kapangyarihan ng kasamaan kay Satanas. Biruin natin, pinagsabihan ng ating Panginoon ng ganito sa kanyang paglilingkod o ministeryo. So ano ang ini-expect natin? Na malinaw na sinabi ng salita ng Panginoon. Kung sinabihan ng Panginoon si Beelzebub, no, na ang kanyang kapangyarihan ay galing sa karumihan, siya ang puno ng sambahayan, gaano pa kaya ang kasambahay niya? Ayon sa talatang 25. So ganon rin ang sasabihin nila sa mga tagasunod niya, no? Gayunpaman, dapat nating ituring na ano ang mga bagay na ito. Kaya huwag na tayong mag-expect na magiging ang lahat ng ating pagpapahayagan tungkol sa Panginoon ay talagang mga positibo. Laging merong sasalungat at maaasahan natin na meron talagang mararanasan tayong pagkutya, pagdurusa. Okay? Lagi na natin isipin kung ang Panginoon ko nga di ba? Ay naranasan ang bagay na ito. Kaya posible lang na maranasan natin ang mga bagay nito. Pero ganun pa man, habang naranasan natin ang mga pagdurusa o mga pagkutya ng tao, pagtanggi nila sa ating ipinapahayag sa ating Panginoon, ay paano natin dapat ituring ang mga bagay na ito? Isa sa maganda na basahin natin sa Gawa 5:41, no? Na naranasan po ng mga alagad nila Pedro, Ananias, kasama ng ilang mga alagad ng Panginoon nung sila nasa Sanhedrin, no? At sila ay kinukutya, naranasan nila ang matinding pagkutya dahil sa kanilang pagpapahayag sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi nila ay ito, Gawa 5:41, habang sila kinukutya. Ang sabi nila, sila nga ay nagsialis sa harapan ng Sanhedrin. Nangangatuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat na mga bata ng kaalimurahan dahil sa Panginoon. Inaalimura sila. Sila Pedro, Ananias, kasama ng ilang mga alagad. Inaalimura sila. Pero sabi nila Pedro dito ay ibinibilang nila na ito ay isang bagay na talagang sa harapan ng mga taong ito ay sila ay nakatutuwa na sila ay nangabilang na karapat-dapat na magbata. Isang pribilehiyo pala ang maranasan natin na tayo inaalimura dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Pribilehiyo. Ganito tinatanaw nila Pedro at ng mga alagad habang sila inaalimura dahil sa pagpapahayag nila sa Panginoon. At kahit itong si Apostol Pablo, Pilipos 3:10, na ito ang sabi niya, Pilipos 3:10, habang nararanasan din niya ang pag-aalimura, mga bagay na sinasabi laban bilang isang alagad ng ating Panginoong Kristo sa pagpapahayag niya sa ating Panginoon. Pilipos 3:10 ay ito ang sabi niya. Pilipos 3:10, ayon kay Apostol Pablo, ang sabi niya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan, na ako ay matutulad sa kanyang pagkamatay. Para kay Pablo, para mas lalo ko siyang makilala, mas lalo kong makita ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa aking buhay, ayon kay Pablo, ay isang pribilehiyo at isang napakagandang bagay na siya ay makatulad ng ating Panginoon hanggang sa kamatayan na maranasan niya ito. So, kaya huwag tayong panghinaan ng loob kung nararanasan natin ito sa ating
pagsishare ng gospel ng Panginoon sa mga taong inaakay natin para kay Kristo, ay expect na natin na mayroong mga laban sa atin. At lagi nating isipin, isang pribilehiyo ang naranasan natin na tayo makabilang kasama sa mga hirap na naranasan ng Panginoon nung siya ay naglilingkod dito. Kaya ito ay isang malaking pribilehiyo. Okay? Isang malaking pagkakataon upang tayo ay makabilang sa karanasan ng Panginoon nung siya ay nagpapatotoo, nung siya ay naglilingkod sa Panginoon, na maranasan niya at in-expect na niya mga pagdurusang naranasan niya, at hindi malayo sa mga tagasunod niya ay mararanasan natin ito. Okay? Kaya malaking tanong sa atin ito, nararanasan mo ba ngayon ito? Ibig sabihin, ito ay natural lang, kapatid, no? Natural lang na alimurain tayo, natural lang na lumaban sila sa atin sa paggaya ng ating Panginoon na naranasan niya ang bagay na ito. Isa pa lang dahilan yon. Ikalawang dahilan na makikita natin sa verse 26-27, na makikita natin rito. Balik tayo sa Matthew 10, 26 and 27. Matthew 10, huwag nga ninyo silang katakutan sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahayag at natatago na hindi malalaman. At sinasabi ko sa inyo, sa kadiliman ay sasabihin ninyo sa kaliwanagan. At ang narinig ninyo ng bulong-bulong ay bulungan ay inyong ipagsisigawan sa mga bubungan. O dito, ikalawang kadahilan na makikita natin na dadalhin ng Diyos ang lahat sa liwanag. Ibig sabihin, ibubunyag niya ang lahat. No? Ikalawang kadahilanan na magbibigay sa atin ng lakas at positibong kaisipan hinggil sa ating pampublikong pagpapahayag. Tandaan natin, ang mga kaaway ni Kristo ay gumagamit ng mga lihim na mapanlinlang na paraan upang salungatin ang gospel ng Panginoon, ang Ebanghelyo. Ngunit ang mga tunay na mananampalataya ay bukas at matapang sa kanilang buhay at pagsaksi. Wala tayong dapat itago. No? Sinabi ni Jesus, ako'y nahayag. Ako'y hayag na nagsalita sa sanlibutan at wala akong sinalita na lihim. John 18:20. Ang mga huwad na saksi ay nagsisinungaling tungkol kay Jesus sa panahon ng kanyang paglilitis. Di ba? Ngunit tinitiyak ng Diyos na lumabas ang katotohanan. Wala tayong dapat ikatakot dahil balang araw ay ihahayag ng Panginoon ang mga lihim ng puso ng mga tao. Ihahayag ng Panginoon. At ilalantad at hahatulan sila na malinaw, na ipinakita ng mga talata. Ang ating gawain ay hindi upang pasayahin ang tao, mag-entertain sa kanila. At ngunit ipahayag ang mensahe ng Diyos, ayun ang ating layunin, ipahayag ang mensahe ng Panginoon. At ang kasalukuyang paghatol ng mga taong ito ay hindi nakakatakot sa atin dahil tayo ay nabubuhay sa liwanag ng hinaharap ng paghatol ng Diyos. So, ma-encourage tayo, no? Huwag tayong masyadong mag-worried sapagkat alam natin kung tapat tayong nagpapahayag sa Panginoon, ano man ang mga respond ng mga taong pinagpapahayagan natin, darating ang panahon, ang lahat ng ito ay ilalantad ng Panginoon, ibubunyag ng Panginoon ang lahat ng ito. Alam ng Panginoon. Ang mahalaga ay tapat tayo na nagpapahayag tungkol sa Panginoon, na may kalinisan ng ating puso, at motibo na sila ay tulungan at pakitaan ng pagmamahal na gaya ng pagmamahal ng ating Panginoon. Huwag tayong masyadong ma-discourage sapagkat darating ang panahon, ang lahat ng mga bagay na ito, ang laman ng mga puso ng bawat pinagpapahayagan natin, lalabas at lalabas. No? Ibubunyag ng Panginoon ang lahat ng mga bagay sa ating pagpapahayag at pagtulong sa mga tao upang ipakilala ang ating Panginoon. Kaya huwag tayong masyadong, una pa man, hindi natin alam kung ano ang laman ng kanilang mga puso. Hindi natin alam kung ano ang kadahilanan na kailang pagtanggap sa atin. Hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan nila pagdating ng panahon. Sapagkat Diyos pa rin sa bandang huli ang magsisiyasat ng kanilang mga puso kung sila ay mga tunay na nakinig at tumanggap ng mensahe ng Panginoon na ipinagkakaloob niya sa mga magtitiwala sa kanyang pangalan. Tayo ay mga instrumento ng Panginoon.
no? Kaya tandaan natin, ihahayag ng Panginoon someday ang mga laman ng puso ng tao, ng mga hindi lamang tayo na nagpapahayag, kundi yung pinagpapahayagan natin ang mga taong ito. Kaya darating ang panahon, God will bring everything to light, no? Dadalhin ng Diyos ang lahat sa liwanag at ito ay kanyang ibubunyag. Ang napakahalaga, sana tiyakin natin yung ating motibo sa pagpapahayag ng salita. Number one, sana siyempre tayo ay mga ligtas na, at ikalawa ay sundin ang utos ng ating Panginoon. Ikatlong makikita natin sa verse 28, dito, nasabi dito sa verse 28, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa ng kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ikatlong kadahilanan upang tayo ay may lakas loob nung ipahayag natin ang salita ng Panginoon, naniniwala tayo na number one, meron tayong takot sa Panginoon, sa Diyos. Ang takot natin nasa Kanya lang. Okay? Ang takot natin ay sa Kanya lang. Sino ba ang nasa verse 28 na ito? Siyempre, mga taong makikita natin na maaaring pumatay sa atin, sumakit sa ating mga katawan. So, yan ang tinutukoy ng Panginoon. Pero, sino ba? No? Bakit dapat natin katakutan? Sino ang dapat natin katakutan? Tayo ay natatakot sa Diyos lamang. Bakit? Dahil magagawa niya, no? Magagawa lang ng mga tao ay patayin ang katawan, saktan. At kung ginagawa nila ito, ang kaluluwa ng mananampalataya ay uwi upang makapiling ng Panginoon kung sakali man sa aking pagpapahayag. No? May magtangka, magnais, nasaktan ako, patayin ako, pero tandaan natin, katawang lupa lamang ang kanilang magagawan ng masama, at ito ay magiging kadahilanan pa upang ako'y umuwi na sa Panginoon. Okay? Uuwi na ako sa Panginoon dahil ako ay pag ako ay namatay na o sa mga kadahilanang kinuha na ng Panginoon dahil sa mga taong sumasakit sa atin, no? At nagtatangka ng masama. Pero salamat sapagkat kung ginawa nila iyon, no, ang aking kaluluwa at espiritu ay uuwi na at makapiling na ang ating Panginoon. Ngunit ang Diyos ay kayang sirain ang katawan, at hindi lamang ang katawan, kundi ang ating kaluluwa, no? At dalhin sa impyerno. So, sino dapat natin katakutan? Ang mga taong gumagawa lang na pumapatay ng katawan, o ang maaaring pumuksa ng ating katawan at ng ating kaluluwa upang tayo ay mabulid sa impyerno? Eh, siyempre, walang iba kundi ang katakutan natin ay ang Diyos lamang. Okay? Kaya hindi tayo dapat matakot. Pero hindi kailanman gagawin ng Diyos na hatulan ng isa sa kanyang mga sariling mga anak. No, sapagkat tayo ay, sabi nga ng Roma 8:1, hindi na tayo hatulan sapagkat lumipat na tayo, no, sa hatol. Romans 8:1, isang napakagandang talata na ipinapakita sa atin ng Panginoon dito sa mga nagtitiwala na nanampalataya sa Panginoon. Ang sabi ng Romans 8:1, ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat tayo nasa Panginoon na. Wala na ang hatol sa ating kung tayo man ay mamatay, pisikal, at ang ating kaluluwa ay para mapasanganim ng impyerno, sapagkat tayo ay na kay Kristo na. No? Kung doobin mo ng Panginoon, saktan tayo ng tao dahil sa ating pangangaral, pagpapakilala kay Kristo sa kanila. So, mamatay man ang aking katawan, ito ang magiging kadahilanan upang ang aking kaluluwa at espiritu ay sumapanginoon na at makapiling natin ang ating Panginoon. Pero salamat, hindi na natin kinatatakutan ang impyerno sapagkat tayo ay nasa Panginoong Hesukristo na. Sabi pa ng John 5:24, isang magandang patunay din ito ng ginawa ng Panginoon sa mga nanampalataya sa Kanya. Juan 5:24. Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita, sumasampalataya sa Kanya na nagsugo, no, sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol. Yun na naman. Wala na tayo sa hatol ng impyerno, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Nung maranasan natin ang kilawang kapanganakan,
pagsampalataya sa Panginoon, mula sa kamatayan, inilipat tayo sa kabuhayan. Walang iba kundi sa ating Panginoon. Okay? Iniingatan tayo ng ating Panginoon. Parang nakuha ni Martin Luther ang katotohanan ito na isinulat niya. Hayaan ang mga ari-arian at kamag-anak itong buhay na may kamatayan. No? Hindi siya nag-aalala. No? Kunin man nila ang aking mga ari-arian, ang aking mga mahal sa buhay, no? Dahil alam niya na kahit itong buhay na ito ay may kamatayan. Ang katawan na maaari nilang patayin, ang katotohanan ng Diyos ay nananatili. Ano ang katotohanan ito? O wala man tayo dito sa lupang katawan, tayo ay mapapasa Panginoon na. Okay? So, ang kanyang kaharian ay magpakailanman. Ang taong may takot sa Diyos, lamang ay hindi dapat matakot sa sino mang tao o grupo ng mga tao. Ang takot sa Diyos ay ang takot na nagpapawalang bisa sa takot. Okay? Kung tayo ay may takot sa Panginoon, wala nang iba tayong katatakutan pa upang hindi tayo humayo at magpahayag at sabihin ang tungkol sa ating Panginoong Kristo, sapagkat mas natatakot tayo sa Diyos na may kapangyarihan sa isang tao na patayin ang katawan at ibulid ang kaluluwa at espiritu sa impyerno. Pero salamat dahil tayo ay nasa Panginoong Kristo na. No? Naranasan na natin yan. Okay? So nakailang kadahilan na tayo na nakita natin. Number 1, pagdurusa ay dapat asahan. Number 2, dadalhin ng Diyos ang lahat sa liwanag o ibubunyag niya. At ikatlo ay tayo ay natatakot sa Diyos lamang. Siguro dito tayo magwawakas sa ika-4, no? Sa verse 29 to 31. Balik tayo sa Matthew chapter 10. Matthew 10, 29 to 31. Hindi baga ipinagbibili ng isang beles ang dalawang maya, at kahit sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pinahintulot ng inyong ama. Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag nga kayo na makatakot, kayo'y lalong mahalaga kaysa sa maraming maya, sabi ng Panginoon. Isa sa kadahilanan pa hindi tayo dapat matakot, alam niyo kung bakit? Sapagkat ang Diyos o ang Panginoon ay nagmamalasakit sa mga kanya. Okay? God cares for His own. Makikita natin dito. Hindi masyadong mahal ang pagbili ng maya sa palengke. Kung iahambing natin ang mga talata sa Lucas 12:6, kasi sa pagbebenta nila ng maya, ibon, laging parang buy one take one yan. No, laging may pasunod na maya sa pagbili nila. Kaya makikita natin parang mura lang sila. At matutuklasan natin ang mga maya ay napakamura, kaya nagtitinda sila na laging may mga pasunod, no? Ngunit alam ng ama kung ang maya ay nahulog sa lupa. Sabihin ng Diyos, naroon ang ama sa verse 29, kung meron daw maya, mga ibon na namamatay, bumabagsak sa lupa, laging nandun ang Diyos at alam niya, no, ang mga mayang ito kapag bumabagsak sa lupa, sa verse 29. Kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga maya, sa gayong kahangahangang paraan, hindi ba niya inaalagaan din ang kanya sa kanya ng mga naglilingkod? Di ba? Ultimong buhok natin ay bilang niya sa verse 30. Sabi diyan, ang Panginoon ay nababahala o nagmamalasakit sa lahat ng detalye ng ating buhay. Tandaan natin, hindi niya binilang ang buhok sa isang kabuuan na makikita natin dito sa mga talatang ito, kundi isa-isa na alam niya ang bilang ng ating buhok. Nakita natin, isa-isa na alam niyang bumabagsak ang maya sa lupa. Nandun ang Panginoon. Bilang at alam niya, sa ganitong paraan, nakikita natin na pinoprotektahan niya ang kanyang mga anak. No? At hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. Luke 21:18. Kaya hindi tayo dapat matakot kapag ang Panginoon ay nagsasagawa ng gayong kahanga-hangang pangangalaga. Verse 31. Di ba napakagandang pangako ni binigay ng Panginoon sa atin ito? Grabe ang Panginoon, ano? Hindi niya binilang ang buhok sa isang kabuuan lamang.
Hindi ultimo isa-isa. Kita niyo yung marami kong uban sa ulo. Hmm? Alam ng Panginoon ang bilang na yan. Mga ibon na bumabaksak, hindi natin alam sa malawak na daigdig na ito. Ang sabi diyan, bawat isa na bumabaksak, nandun ang Diyos at alam niya ang mga bagay na yun. So bakit tayo matatakot sa pagpapahayag? Sapagkat alam natin ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lingkod ng Panginoon. No? Lingkod ng Panginoon. Iingatan niya tayo. Tatandaan niyo yung Great Commission, ibinigay niya sa Matthew 28. Di ba? 19:20. Hayo kayo, gawin niyo mga alagad. No? Gawin niyo silang mga alagad. Lahat ng sa inyong paghayo, no? Ipahayag natin ang gospel ng Panginoon, gawin silang mga alagad para sa ating Panginoon. At ang pangako niya, ako isa sa inyo sa walang hanggan. Yan ang pangako niya sa atin. Ang pagmamahal ng Panginoon, naniniwala ko na walang lingkod, na tunay na lingkod ng Panginoon na talagang kino-question ang katapatan, ang pangangalaga ng Diyos sa kanila. Marami akong alam na mga lingkod ng Panginoon, talagang humahanga sila sa katapatan ng Panginoon. Hindi sila nagkukulang, kahit sabihin natin nagkukulang ng mga suporta, nagkukulang ng pagmamahal o ano pa man malasakit na nanggagaling sa tao, pero tandaan natin, walang lingkod ng Diyos na naghirap, walang lingkod ng Diyos na aatras dahil ang kadahilanan ay kinalimutan sila ng kanilang Panginoon. Hindi po. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan. No? Ito ay magandang suriin natin ang ating mga sarili. Anong kadahilanan para hindi mo ibahagi ang Panginoon sa ibang tao? Na alam natin na dito tayo naligtas, dito tayo nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, dito natin natitiyak na meron tayong buhay na walang hanggan anytime na tayo kunin ng Panginoon o mawala sa katawang ito, at ito ay magiging dahilan upang makasama natin ang Panginoon. Kaya kapatid, anong dahilan para hindi mo siya i-share sa iba o ibahagi ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang pagiging isang Diyos na makatarungan sa lahat? Kung tunay kang mananampalataya at tagusunod ng Panginoon, ibabahagi mo ito sa iba. Okay? Kaya salamat sa Panginoon, ibinibigay niyang lakas, binibigay niyang karunungan para sa atin at tapang upang huwag matakot na lagi nating ipahayag ito sa maraming tao sapagkat ito'y utos ng Panginoon. Tandaan mo, tayo sa panahon ng ating Panginoon ngayon, tayo ang mga sugo, mga alagad ng Panginoon upang hahayo at sabihin ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya wag natin itong kalimutan, no? Trabaho natin itong lahat, no? Kaya ito ang mga kadahilanan. Meron pang mga iba, tatapusin natin yan hanggang verse 42 at makikita pa natin ang mga ilang kadahilanan. Pero sa ngayon, ito lamang ang mga ilang kadahilanan na tayo ay humayo, magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na gaya ng tinanggap natin, no? Na mga nakita natin mga kadahilanan, nagmamalasakit siya sa atin. Pangangalagaan niya tayo habang tayo ay humahayo at nagpapahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Tayo ay may takot sa Kanya, may respeto sa Kanya, no? At isa pa ay ang lahat ay dadalhin ng Panginoon sa liwanag, ibubunyag ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya huwag tayo masyadong ma-discourage, no? Hindi nila tayo ang tinatanggihan nila, kundi ang Panginoon. At lalabas ang kadahilan at motibo ng kanilang mga puso. Kaya sana po ay, at isang kauni-ulihan pa ay, ang sufferings o pagdurusa ay dapat asahan na natin yan. Hindi lahat ng ating sasabihan ay puro positibo, may mga negatibo dyan. Pero lagi natin tandaan, bago man natin maranasan ang pagkutya, no, ay naranasan na ng ating Panginoon ang bagay na ito. Okay? Kaya next Sunday po itutuloy natin, tatapusin po natin ang mga tagubilin ng Panginoon sa kanyang mga kasalukuyang mga alagad. Kaya sana po, isa ka sa mga alagad ng Panginoon na nakatanggap ng mabuting balita ng kaligtasan at walang takot na hahayo upang sabihin ang mabuting balita ng kaligtasan na ating tinanggap sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa aming pag-aaral na ito. Bigyan mo kami ng lakas, ng karunungan, lalo po ang Majuro Christian Church,
kung ako po ay isang mananampalataya sa Panginoon at nakatanggap ng mabuting balita ng kaligtasan, isa sa katunayan na natanggap ko po ito at tunay na nagbago sa aking buhay, ay ipapahayag ko ito sa iba. Hindi ko isisikreto ito, kundi tulungan mo ako, Panginoon, saan man ako naroroon. Lagi kong sabihin ang tungkol sa Panginoon at gamitin po ninyo ako bilang isang instrumento mo, Panginoon, na magsasabi na may tapang at lakas ng pagtitiwala sa Panginoon na ako iingatan niya upang magpatotoo tungkol kay Kristo. Ingatan po ninyong bawat isa. I-bless mo, Panginoon, ang Majuro Christian Church. Patuloy mo kami palakasin, patatagin ang aming pananampalataya. Salamat po sa lahat ng ito sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon sa Kristo. God bless po, Majuro Christian Church.